So hello, what's up mga ka-J-Vlog? Welcome ulit for another video. And for today's content, magpo-phone comparison tayo between sa mga mabebentang smartphone. And this time, ang focus natin is the Oppo A6X and the Oppo A3X. Ano kaya ang maganda na bilhin dito sa dalawang smartphone na to? Lalo-lalo na sobrang mura na lang nila ngayon sa online. Tara, pag-usapan natin. So yun mga ka-J-Vlog, for today's content, pag-uusapan natin yung dalawang mabentang smartphone ni Oppo nung 2025, which is the Oppo A3X. Naging mabenta agad-agad nung nilabas to ang Oppo A6X. So itong dalawang smartphone na to, as you can see, si Oppo A6X po yung successor sa Oppo A3X and the Oppo A5X. So dito ko siya kinompare muna sa Oppo A3X kasi syempre Oppo A3X and Oppo A5X, wala po silang ganong pinagkaiba. Same na specifications, kaya magandang i-compare din ng A6X sa A3X. And syempre, napakalayo po ng price difference ng dalawang smartphone na to. Pero quick reminder lang, nung lumabas ang Oppo A3X noong 2024, yes, 2024, ang SRP neto, same na same din kung ano ang SRP ngayon ng Oppo A6X. 4GB64, 4GB 128, same format din sa Oppo A6X with same SRP. So, ang SRP ng Oppo A6X ngayon is 6,500 for the 4GB64 and 4GB 128 is 8,000 pesos. So, as you can see, when it comes sa SRP, it's a big no-no when it comes sa kanilang RAM. Napakababa for its price. Kaya, ang maganda dito kasi yung Oppo A3X, same din ng RAM at ROM sa Oppo A6X. So, magtataka ibang consumers, ano kaya? Mag-A3X na ba ako or mag-Oppo A6X na lang? Magdadagdag ako ng few thousand of pesos. Ito magandang balita. Pag binili niyo yan dito sa ating product link dito sa video natin, mura at bagsak presyo lang ang Oppo A3X at ang Oppo A6X. So, ang Oppo A3X sa online, usually pwede nyo siya makuha at a price na 3 to 4,000 pesos. Meron pang additional voucher mula sa atin galing sa YouTube Shopping. So, may pala collaboration ng YouTube Shopping and ang online platforms kung saan makakuha kayo ng mga vouchers up to 1,000 pesos off bukod doon sa sale price ng product. So again, napakamura na lang ng Oppo A3X dyan sa online, 3 to 4,000 pesos. And yung Oppo A6X mga ka-J-Vlog, yes, SRP sa big no-no, pero yung 4GB64 na ito, pwede nyo makuha at around 4 to 5,000 pesos. Depende sa sale, and depende sa offer, and of course sa voucher. So sabihin na natin ganyan, kasi ganun ko naman nakuha din yung price ng Oppo A6X, 4 to 5,000 pesos. So sabihin na natin 5K and 3K, 2,000 pesos price difference for the Oppo A3X and the Oppo A6X. So syempre, 2,000 piso ano ba, magiging sulit ba pag nagdagdag na lang ako at nag-push na ako sa Oppo A6X compare sa Oppo A3X? So dito sa ating phone comparison, masasagot lahat yung mga katanungan nyo kasi iisa-isayin natin yung mga differences nila and of course yung advantage ng Oppo A6X sa Oppo A3X. So yun mga J-Vlog, next dito tayo sa advantages sila sa isa't isa. Yes, merong advantage na napansin ako ang Oppo A3X compare sa kanyang successor. Sabihin na nating downgrade na nangyari. Unahin na natin ang Oppo A3X. Ang pinaka-advantage ng Oppo A3X sa Oppo A6X is of course the fast charging. So the fast charging is 45 watts for the Oppo A3X and the Oppo A6X is 15 watts charging rate. Diba? Napakalayo. Downgrade talaga mga idol. Pero again, meron din mga advantages ang Oppo A6X na siguro yun yung isang reason why they downgrade the charging rate. Pero for me, dapat hindi nila dinowngrade yung charging rate since nilakyan nila yung battery capacity ng Oppo A6X. So, based on my observation, yun lang naman ang napansin kong advantage ng Oppo A3X sa Oppo A6X. So, syempre, proceed tayo ngayon. Since ito ang successor, may mga nangyaring pagbabago. At ang una dyan na napansin natin na pinaka-the best nilang ginawa is yung processor. Kasi ang processor ng Oppo A3X, same na same din po sa processor ng Oppo A5X at ng Oppo A5i. Wala pong pinagkaiba ang mga processors na yan. Kaya dito sa Oppo A6X, iniba nila, which is magandang move. And Snapdragon ulit, which is okay na okay din. So, the Qualcomm Snapdragon 685, yan po ang makikita natin sa Oppo A6X ngayon. So, let's goodbye na. So, sabihin na natin bye-bye sa Oppo, sa Qualcomm Snapdragon 6S Gen 1. And nakita ko sa mga comment section, marami talagang nagkakaroon ng side comment about sa 6S Gen 1. And yes, marami rin ako nakita ng side comment about sa sinasabi nilang mabagal ang Oppo A3X, Oppo A5X, and Oppo A5i kahit sa mga basic tasks. Based on my observation, yes,
pag nag-open lang ng mga application and all, medyo may mga kabagalan tayong na-experience and lalo-lalo na sa paglalaro. So, I will not recommend this sa mga gamers natin or sa mga solid gamers natin dahil, kumbaga, hindi talaga perfect fit siya. I don't know kung sa software optimization ba yan or all kasi ang Adreno 610 nakikita natin yan sa mga ibang processor ng Snapdragon na which is okay naman ang performance sa mga ibang brands. Kaya nagulat ako kasi in-expect ko yung 6X Gen 1 is a good processor kasi sa kanyang GPU. So siguro meron ding big factor yung operating system. So yun nga, meron na raw update sa Android 15. Nakikita ko na rin naman sa Comsex na na-update na nila which is good kasi nung November is wala pa yan. Pero nakikita ko naman na-update na nila sa Android 15 and sinasabi rin ng iba walang pinagbago sa performance. So siguro ang pinaka main culprit dyan is of course the processor. And iniba na yan sa Oppo A6X sa Qualcomm Snapdragon 685 na mas okay, mas better of course, mas better. Based on my observation naman while using the Oppo A6X, yes, mas kumanda, mas kumbaga when it comes sa mga casual things and napo-provide naman kahit papaano ng Oppo A6X, okay? So yan yung isang main upgrade na mangyayari pag nagdagdag lang kayo ng mga few thousand of pesos yung kanyang processor. Next, yung needs of brightness. So pareho sila when it comes sa resolution HD plus 720p. Tinaasan lang or nilakihan lang ng konti yung screen ng Oppo A6X 6.75 inches compared sa Oppo A3X sa 6.67 inches. Pero huge upgrade din when it comes sa sa refresh rate. 120Hz screen refresh rate tayo sa Oppo A6X compare sa Oppo A3X na 90Hz screen refresh rate lang. At ito yung maganda dito. So maganda na nga ang nits of brightness ng Oppo A3X which is 1000 nits of brightness. Dinagdagan pa, in-upgrade pa sa Oppo A6X, ginawa nilang 1100 nits of brightness. So gumawa ko ng video about dito sa nits of brightness ng Oppo A6X na yes, legit na legit talaga makikita nyo to sa outdoor. Maganda yung kumbaga yung brightness niya. Kumbaga hindi siya malabo pag kunyari. Usually kasi di ba pag mababang brightness nyo or mababang nits of brightness nyo, pag ginamit nyo outdoor, madilim. Legit yan. Pero dito sa Oppo A6X, hindi po. For a price tag na budget smartphone na mataas ang nits of brightness, perfect na perfect yan i-recommend sa mga consumers na nagwo-work sa outdoor or usually nasa outdoor like mga motor taxi riders, delivery riders natin. Yan ang magandang primary tool nyo for navigating yung Oppo A6X dahil mataas po ang nits of brightness. So yan yung isang advantage niya, nits of brightness and of course, the refresh rate, 120Hz from 90Hz screen refresh rate. Isa pang upgrade na nangyari sa camera. Sa camera ng Oppo A6X is 13 megapixel compare sa Oppo A3X na 8 megapixels. Pero real talk, based on my observation when it comes sa camera ng dalawang smartphone na to, wala silang ganun pinagkaiba ng quality. Pareho maganda, pareho ring malinaw, at kayang-kaya pa rin makipagsabayan ng Oppo A3X kahit na 8 megapixel siya. Diyan talaga nagpapatunay na wala sa taas sa megapixel ang linaw ng isang photo. Operating system, since sinabi ko na kanina, marami na nagko-Comsec, marami na sa Comsec na nasabi Android 15 ng A3X, so pareho silang naka-Android 15. Pero let's assure na yung Oppo A6X, there's a possibility na ma-update yan sa Android 16 in the near future. Kasi umabot ng isang taon higit bago na-update ng Oppo A3X. So let's hope na in few months lang ma-update na yung Oppo A6X, pero I doubt, baka mga taon din, di ba? Pero again, Android 15 is good. Pareho silang naka Android 15 na. Kumbaga sa longevity applications, matagal masusupport naman ang Android 15, kaya no worries mga idol. RAM at ROM, wala rin pinagkaiba. Yan yung pinaka na-disappoint ako sa Oppo A6X. Dapat talaga, since na-adapt na sa A5X, ibayin nyo naman sana, di ba? 4GB of RAM, di sila makamove on dyan. And sana ginawa na nilang at least 6GB of RAM para naman din ma-enjoy ng mga consumers. Kahit na at least yung mas bigger variant, di ba? Kasi parehong RAM parehong sakit sa ulo na RAM na maliit, which is sa kanyang SRP is not perfect fit. Even iba magiging skeptical sa 4 to 5,000 pesos range, 4GB of RAM, kasi iba in-offer is 6GB. So, 4K, siguro 4K, pwede. Natin yan, ma-accept. Pero pag around 5K, medyo iba, maggusto na yung mas mataas ang RAM of course. Pero based sa phone comparison natin dito sa dalawang smartphone na to, wala pong pinagkaiba ang kanilang RAM at ROM. Speakers naman, ito rin yung medyo may pinagkaiba sila sa Oppo A3X kasi meron silang volume booster na I think up to 300% of volume. Sa Oppo A6X mga idol,
ano yan eh, wala siya. Napansin ko yan kasi nung inaano ko yung volume, wala lumalabas na up to 300%. So walang ganyan, pero malakas yung speaker niya in fairness. So mas pinaganda nila or mas pinalakas nila even wala yung volume booster, okay naman, di ba? So pareho rin naman, based on my observation while using this smartphone, pareho silang malakas ang volume. Pero sad to say, it's a single speaker. Pero parang mas okay yung base quality na mapoprovide ngayon ng Oppo A6X. Pinaka the best na update or upgrade na nangyari is of course the battery. 6,500 mAh na removable battery capacity na po ang Oppo A6X compare sa Oppo A3X na 5,100 mAh na removable battery capacity. So yan yung huge upgrade na nangyari sa Oppo A6X. Ang laki ng battery niya, sobrang kunat, sobrang tagal pong malobat. At yan na yung isang magiging buying factor ng most ng consumers natin. Kasi syempre yung mga consumers natin naghahanap ng battery na makunat at battery na sobrang tagal malobat. So, ayan na, mayroon na mapoprovide ang Oppo para sa inyo, mas upgraded. Pero again, tulad ng sinabi ko sa inyo, the sad part about the smartphone is the charging rate. So, 15 watt fast charging rate lang siya, mababa compare sa Oppo A3X na sobrang bilis. So, don't get me wrong, yung 5,100 mAh battery capacity ng Oppo A3X, matagal din niya malobat, pero sobrang solid nung fast charging rate niya. In less than 1 hour lang mo, full charge niya yung Oppo A3X compare sa Oppo A6X, 15 watts, siguro mga 2 to 3 hours bago yan ma-full charge. So yun mga ka-J-Vlog. And of course, isa pang huge upgrade is yung kanyang water protection. Mas tinaasan na nila. IP54 sa Oppo A3X o IP64 sa Oppo A6X. Na usually yan naman ang nakikita natin sa mga brands ngayon. So yun mga ka-J-Vlog, ang ating phone comparison dito sa dalawang smartphone na to. So yun yung advantages nila sa isa't isa. As you can see, sobrang dami rin naman nangyaring changes sa Oppo A6X compare sa Oppo A3X. 2,000 price difference. Lods, ano ba? Okay ba siya? To be honest mga ka-J-Vlog, mas better kasi syempre mas ang ilalaban nyo dyan or yung bibili nyo sa Oppo A6X today is of course yung processor. Kung ayaw nyo na mabagal na processor, go for the Oppo A6X. Mas better talaga siya compare sa Oppo A3X. Pero kung talagang budget-wise or budget consumers tayo, talagang a huge advantage ng Oppo A3X yan. Kasi sa 3,000 piso, meron na kayong smartphone na most din ng mapoprovide ng A6X ay nandito rin. So, yun nga, pag bibili nyo A3X, always manage your expectation. 3,000 piso nyo lang yung binili. Hindi po malaking budget yan. As in, buti na lang nakapag-provide pa nga mga smartphones natin ng ganito. It can handle casual things, day-to-day tasks, pero hindi siya pwede panglaro. Yun na yung magandang i-note sa inyo sa A3X, hindi siya magandang panglaro. Even siguro Mobile Legends, Honor of Kings, acceptable. Pero mga AAA games, it's a big no-no. So again mga ka-J-Vlog, kung sa A6X naman kayo maglalaro, I suggest go for the 128GB. Dahil sobrang liit lang ng 64GB. Kaya kung interested kayo dito sa dalawang smartphone na to, dito lang yan sa ating View Products. Dito kayo bumili. Mura at bagsak presyo lang dyan. Ang Oppo A3X at ang Oppo